Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Ito na nga, no, mga kabayan. Nagkakatanggihan na yung mga pumirma. Pasensya na kayo mga kabayan, di tayo makamove on kasi, no. Doon sa birthday party doon sa Thanksgiving party ni Bungit mga kabayan. Kasi nga ay sa dami mga kabayan ng tinatawag niyang kaalyansa, ni isa ay meron namang isa mga kabayan na umaten. May isa namang umaten, si Lito Lapid. Ay talagang si Lito Lapid mga kabayan, ikapit ko kay Bungit. Natatawa tayo kasi mga kabayan dahil di ba't bidang-bida na talagang solid mga kabayan, na talagang masasabing dahil sa galing ni Bungit Mamuno mga kabayan, napag-isa niya at nabuo ang alyansa. Ngayon mga kabayan, dahil dyan sa na-upload natin kanina ay kahapon, no? Ay kanina nga mga kabayan, ano ba talaga? Hindi ako makamove on dahil nga naisip-isip ko, grabe naman mga kabayan itong mga tinatawag niyang kaalyansa. No, ay bakit iniwanan sa iray mga kabayan si Bungit kung kailang ganyang may nanalo na o may natalo mga kabayan? Dapat kahit papano umattend kayo dyan sa inyong pinuno, dyan kay Bungit na pa-Thanksgiving party. Kasi nga, kumbaga pagtanaw ng utang na loob at sinuportahan kayo ng Pangulo, sinuportahan kayo all the way mga kabayan kahit nagkaroon ng embezzlement. Ito mga kabayan, si Auntie Claire dito nga pala mga kabayan, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, mag-subscribe kayo. Siyempre, kung hindi pa kayo nakalike, mag-like kayo mga kabayan at mag-share. Nasa ganun mas marami pa yung makapanood sa atin mga kabayan. Yan lang ay sapat na. Ito ang sabi mga kabayan ni Auntie Claire. Alam niyo naman na si Auntie Claire, lagi yung may mga pahaging, no? Ito ang sabi mga kabayan ni Auntie Claire. Malaki pa rin po ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Sa ngayon mga kabayan. Sila na lang kasi ang nagtutulunggisan diyan mga kabayan. Ito si Auntie Claire, ang malakas ang mantulunggis talaga. At ito talaga ang dahilan mga kabayan din, no? Sa daldal din kasi nito mga kabayan, lalong nalalaglag sa, kumbaga, lalong nasisira sa tao, sa Pilipino, yung Pangulo nila mga kabayan. Diba? Dahil sa kadaldalan nito, dahil sa pantutuligsan nito mga kabayan, sa mga Duterte, tuwing na lang may press briefing, lalo niyang ibinabaon ang reputasyon ni Bungit. Paano pa? Sino pa mga kabayan magtitiwala? Yun yung mga ka-alyansa niya, hindi nga siya sinipot dyan sa Thanksgiving. Paano pa may tiwala mga kabayan? Mga kaalyansa na niya yan mga kaalyansa na niya yan mga kabayan. Wala nang tiwala sa kanya. At may bali-balita tayo mga kabayan, ito'y chismis lang narinig-rinig lang natin at ito hindi kumpirmado. Ang sabi mga kabayan, may dalawa daw na senator may dalawang senator na kaalyansa ni Bungit nakipag-usap kay BP Sara. Nakipagtsikahan mga kabayan. Abay, sino kaya itong dalawang senator na to? Sa palagay ninyo mga kabayan, i-comment nyo nga diyan kung sino sa palagay ninyo yon dalawang senator na nandyan sa alyansa, no? Na pagkatapos nanalo mga kabayan, nakipagpulong kay BP Sara. Yan yung sinasabi natin ngayon mga kabayan. Talagang si Bungit mga kabayan ay mag-iisa na ngayon. Yan yung totoo. Talagang yun yung kumbagay palubog na mga kabayan ng barko. Kailangan nating magsitalon na at makahanap ng salbabida. Ito na sinasabi natin. Alright mga kabayan, may si BP Sara may padali din kay Laila Dilimaw at kay Chiljok, no? Ito sabi mga kabayan ng ating Vice Presidente, understandable kay Laila Dilima and Chiljok, no? They have been very vocal anti-Duterte since birth pa naman. Alam niyo ito si Dilima mga kabayan, kaya siguro galit na galit yan kay PRRD. Baka yan ay malakas ang tama kay PRRD, no? Tapos, di ba, magkakilala sila dalawa ni PRRD. Sabi nung mga panahong college, ganon, nung naging congressman si PRRD. Baka noon mga kabayan, may crush to si Dilima kay PRRD. Siyempre, hindi siya yung napili, mga kabayan. Akong bagay gumaganti na. Kung hindi ka mapapasakin, hindi ka mapupunta sa kanila. Ganon siguro mga kabayan. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga si Sec Dilima. Kung sa bagay nga mga kabayan, congressman pa lang si PRRD talagang kumbaga lagi nang binanata niya ni Laila Dilima. Tingin ko merong lihim na pagtingin niyan mga kabayan si Dilima. Baka gayon, baka na broken hearted diyan kay PRRD kaya talagang laging pagat niya si PRRD mga kabayan. Diba kita ninyo nung panahong mayroong hearing dyan sa Congress at babanatan ni PRRD
si Trillanes. Kita ninyo yung tingin mga kabayan, tinginan ni Leila de Lima kay PRRD. Diba? Ang taas kasi ng karisma ni PRRD kaya hindi makamubon si de Lima. Ito pa, ang masaklap kasi diyan ay mukhang babalik mga kabayan. May nagsasabi kasi na double jeopardy yung kaso, no? O yung pag nanal in void dyan sa kaso ni de Lima. Meron nagpaliwanag mga kabayan na abogado na sinasabi daw na hindi yun double jeopardy. At merong ginamit yata si Guevara mga kabayan, according to the law din mga kabayan, na talagang dapat mabalik yan si de Lima, no? At maimbestigahan ulit kasi nga hindi, kumbaga hindi dumaan sa tamang proseso. At may mga kulang doon sa mga sinasabing pagdideclare, no, ng acquittal ni Leila de Lima mga kabayan. Anyway, eto, pakinggan natin mga kabayan, ay mga congressman na kumbaga nagtatanggihan na pagdating dyan sa nagkabigayan. Siyempre, wala namang aamin diyan mga kabayan. Kahit nabagayan sabihin na natin meron talaga. Hindi aamin yan. Kasi nga, mga kabayan, pera ng taong bayan yan. At pangalawa, pambabribe yan mga kabayan. Sabi nga ni Senator Amy, no? Kung may magtitistigo, ito si Toby Chanco mga kabayan, pag kaya tumistigo, ay for sure makukulong mga kabayan si Romualdez. At yung mga sangkot diyan, isipin niyo, ay bribery, ginamit yung pera ng taong bayan para mambride ng mga congressman. Ay sigurado pag kay tumistigo, itutuloy yan ni Senator Amy kasi nga alam niyo, ito si Senator Amy, kaya yan ganyan din. Gusto niya na ma-save, no, ang kanyang kapatid na si Bungit. Kasi for sure, no, pagka yan mga kabayan na wala na dyan sa posisyon, patong-patong na kaso ang kaharapin niya ni Bungit mga kabayan. Napakaraming sablay kasi na ginawa ng administrasyon. Pakinggan muna natin mga kabayan itong balita na to ng GMA. Kung si Vice President Sara Duterte, handa raw harapin ang impeachment trial laban sa kanya at sinabi pang gusto niya raw ng bloodbath, ang ilan po mga senator-elect naman naniniwalang dapat manaig ang pagpapakita ng matibay na ebidensya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkaproklama kahapon kay re-election ni Senator Amy Marcos, sinabi niyang hindi muna siya magkokomento sa impeachment ng kaalyado niyang si Vice President Sara Duterte. Hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Pero sa isang pahayag sa social media, sinabi niyang panahon na para ibasura ang impeachment laban sa bise. Sinabi raw kasi ni Navotas Representative Toby Tiangco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon, na nasuhulan ang ilang kongresista kaya nagpirmahan noon para ma-impeach si Duterte. Handa raw ang kapatid ng Pangulo na dumulog sa Korte Suprema tungkol dito kung may tetestigo. Sa panayam ng DZBB kay Tiangco. Ito mga kabayan, for sure, no? Pagka tumistigo to si Toby Chanco, total naman yan nilantara na mga kabayan na pinakita dyan sa sa mga mainstream media, sa mga balita na sinasabing talagang kaya naisulong yan mga kabay, pinilit ni Romualdez at binigyan nga mga kabayan ng pera. O sino baga hindi pipirma mga kabayan? Unang-una, namumuno si Romualdez dyan sa Congress. Tapos pangalawa mga kabayan, may pera kang tatanggapin. I-impeach mo lang naman, pipirma ka mga kabayan dyan sa impeachment complaint na yan. O diba? Ay napakadali lang mga kabayan ang gagawin ng congressman. Pipirma ka lang, meron ka na agad na 150 million. Sabi mga kabayan, 150 million. Sinisi niya ang impeachment kaya natalo ang ilang kandidato ng alyansa, lalo na sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Nagso-solidify yung Mindanao. Kung dati, nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung kursonada nila, na iba yung pagpili nila ng kandidato doon kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. Wala namang klamo doon Kung sa Cebu, ano bang ginawa nila doon sa impeachment? 'Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami mapungema sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin. Totoo. Itinanggihan ng liderato ng Kamara. No one was coerced, no one was how do you say it, asked to sign. Everybody signed the impeachment based on their own volition. Sino ba naman mga kabayan nga amin? Yan pa si JJ Si JJ Suarez mga kabayan, lagi ko nakakalimutang itapik sa inyo dito, no. Yung kanya mga proyekto diyan sa Quezon. Ikita ninyo mga kabayan, ilang taon na, no, na nakatenga yung mga yung hospital nakatenga mga kabayan sa gitna ng kabukiran na napakalayo mga kabayan sa Kabihasnan.
'Di ba? Maraming proyekto 'yan mga kabayan na hindi pinakikinabangan ng mga Pilipino. Diyan niya ipinaglalagay, no? Bali-balita natin mga kabayan, yan daw ay malapit, no, sa kanyang lupain, no? Siyempre, pagka mga kabayan na kumbaga dumami ng tao diyan, siyempre, yung kanyang mga pagmamayari diyan itataas ang presyo at halaga mga kabayan. Napaka-advance mag-isip niya ni JJ Suarez. Gusto ko sana i-topic din sa inyo dito yan mga kabayan, lagi ko lang nakakalimutan. O, tuloy natin. Kontra rin ni Deputy Majority Leader Judas Isidre Sitiangco. Ito pa yan. Nanalo nga raw sa eleksyon ang 100 sa 115 district representatives na pumirma sa impeachment. Yan kasi mga kabayan, yung mga local candidates, no? Iba yan pagdating sa national, no mga kabayan. Ito kasing sa local, pagka nagkaroon ng butan, syempre, taga dyan yan sa kanila at kilala yan ng mga probinsya niya. Natural yan yung ibuboto mga kabayan. Iba pagdating sa national, kasi ang national mga kabayan ay talagang kailangan mo talagang galingan mga kampanya, galingan mo kung ano yung mga plataforma mo na maipapatupad o kumbaga may makikinabang na mga Pilipino. Magkaiba kasi mga kabayan ng lokal at saka national pagdating dyan sa eleksyon. Sama ang 36 sa 44 na kongresistang mula Mindanao. Si Sagip Party List Representative at Senator-elect Rodante Marcoleta, natatayong Senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdebatihan. Ang problema kasi mga kabayan, sa ibang congressman, no, na alam naman natin na kumbagay matino, no mga kabayan, matino, kaso wala silang boses, no. Hindi sila bumukal pagdating dyan sa impeachment ni BP Sara. Ayaw nilang makisali mga kabayan sa dami ng congressman natin. Hindi sila pumalag, no, sa nangyayari ngayon kasi syempre baka mamaya pagka nga naman sila pumalag-palag, meron din pala sila mga baho mga kabayan na tinatago, mabubunyag. Ngayon madadamay pa sila sa gulong nangyayari. Kaya yung iba mga kabayan congressman, tahimik, no? Pirma na lang tayo, meron tayong matatanggap na pera. Ganon. Muna natin kung talagang. Ito pa nga pala mga kabayan, si Congressman Marcoleta, no? Payag ba kayo na ito yung maging Senate President? Kung ako mga kabayan na tatanong, no? Pabor ako dito na ito dapat na maging Senate President kasi ito for sure, no? Pag nag-rule yan mga kabayan at naging Senate President, tingin ko ay balanse mga kabayan. Kinakailangan matuloy o hindi. Hindi pumirma si Marcoleta sa impeachment, maging ang dalawa pang senators-elect na sina Las Piñas Representative Camille Villar at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi nagsasalita wala po ako nakikita ng dokumento if pipirma, kaya talagang hindi ako pumirma. So, this is the time sa Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho magpe-present ng kanilang mga pieces of evidence. Iba na mga kabayan ang tono ni Tulfo ngayon. Sa palagay ninyo mga kabayan, isa kaya yan sa nakipag-usap kay BP Sara nung pagkatapos ng nanalo kaya hindi umatin sa Thanksgiving party ni BBM? Hindi natin alam mga kabayan. The prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. No comment muna po ako dahil magiging impartial po tama. kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then hindi ko rin alam kung sigurado yung Tito Soto mga kabayan, baka isa din yan, ha? Baka isa din yan mga kabayan sa pag-usap. Hindi natin alam mga kabayan, chismis takbo ng impeachment kung kailan mag-uumpisa, kung ito ay mag-carry over ba or hindi. Pero si Vice President Duterte, sinabi kahapon na gusto niyang matuloy ang paglilitis. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sagot ng isang kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment. Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya. Paano mga kabayan? Matatakot kayo dyan sa bloodbath na yan kasi nga mga kabayan, imposible, no? Imposible mga kabayan na yung mga abogado ni BP Sara hindi naghanda dyan, no? At pangalawa, meron na rin resulta mga kabayan pagdating sa COA. At ang pinag-uusapan dyan mga kabayan ay 125 million confidential funds na dapat hindi mga kabayan yan isiwalat sa publiko kasi nga confidential. O sa dami ng may mga confidential funds, bakit hindi nila mga kabayan busisiin din? Especially mga kabayan ng Pangulo, abay bilyon. Bilyon mga kabayan ng confidential funds niyan.
O bakit hindi nila naimbestigahan? Yung flood control na 5,500 flood control, napakalaking pera nun mga kabayan, bakit hindi naimbestigahan? Sino mananagot doon mga kabayan na dinala lang ng baha, no? O pera ng taong bayan yun mga kabayan, dinala lang ng baha dahil sa kapalpakan ng administrasyon na to. 6 na boto ang kailangan para ma-convict ang bise, 9 naman para ma-acquit. Base sa komposisyon ngayon ng mga tatayong senator judge, 7 na ang markadong kaalyado ng mga Duterte. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya para sakaling ang kanilang konsyensya mababalansin nila sa kanilang isip na dapat nga ba ma-convict o dapat ma-acquit. Para sasabihin 7 nitong reporter na to, hindi ka ba nagbibilang? Hindi mo ba kilala yung mga nandyan sa dyan sa Senate ngayon? Hindi mo ba napapansin na yan ngang mismong Thanksgiving party, isa lang ang dumalo? Hindi yata to nakapanood mga kabayan doon sa balita Hindi yata siya yung nagpunta doon mga kabayan para mag-report at kumuha ng report, no? Bakit hindi umattend yung kaalyado ni Bungit, no? Ay, sus Mariosip talaga. Mga kabayan, hanggang dito na lang yung video natin. At ayun, sana mga kabayan ay matapos na tong problema na to. Talagang grabe. Kung maaari lang ma-impeach na yan si Bungit mga kabayan nang matapos na ang problema at makauwi na si PRRD. No, kasi kung si Bungit mga kabayan ang nakaupo diyan wala talaga. Hindi mag-uunlad ang bansa natin, balik ang krimen. Buti nga mga kabayan si Mayor Isko na ang nakaupo ngayon sa Maynila. Kahit papano siguro titino ng kaunti ang Maynila, ang city. At sana, mga kabayan, matapos na at makauwi na si PRRD, yun lang, sapat na mga kabayan sa ginagawa nating pagbibideo dito. Adjust muna sa inyo mga kabayan, ingat kayo palagi, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share. At nang sa ganon mga kabayan, maging updated kayo sa ating mga videos. Adjust muna mga kabayan, see you sa susunod na video.